ng Diyos. Yung kanilang buhay paglilingkod ay sadya pong talagang kamangha-mangha. Na mapapaisip tayo, kaya mo rin kayang maglingkod the way they serve Jesus Christ. Martyrs of Rome kung tawagin. Pagdating po kaya ng araw, kaya rin po kaya natin maging martir sa paglilingkod. O hindi pa man dumating ang araw na yaon, ngayon po kaya na-realize at nakapag-decide na po tayo maging martir sa paglilingkod. Isaayos ang paglilingkod, yan ang aral at mensahe ng Diyos sa atin last week at magpahanggang ngayon. Every day, yung gospel natin araw-araw pumapatungkol sa paglilingkod. Sapagkat ang panawagan po sa paglilingkod continuous, tuloy-tuloy. Bawat araw, bawat oras na nanawagan ng Diyos. Bakit po? Ano ang sinasabi sa Luke chapter 10 verse 2 ng ating gospel para sa darating na linggo? Marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Ulitin ko po, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya patuloy na tumatawag po ang Diyos ng mga maglilingkod sa Kanya. That's why ang gospel po is nagsugo uli si Kristo ng 72 pa. Para bumayo at para sundin ang misyon na ipinagkaloob niya sa mga isinugo niya. At ano po ba yung misyon natin? Ano po bang misyon natin bilang tinawag ng Diyos? Ipangaral ang mabuting balita, ipakilala si Yahweh El Shaddai sa sanlibutan. Yan ang iisang misyon natin. Diyan tayo po nagkakaisa because we share the same mission. Katulad po ni Peter at ni Pablo. They were different from one another. Magkaiba po silang klase ng tao. Magkaiba po ang istorya ng buhay nila. Pero saan sila nagkaisa? Sa iisang simbahan, sa iisang misyon, sa iisang pananampalataya, at isang sakripisyo, which is yung kanilang buhay, inalay para sa paglilingkod nila sa Panginoon. Ngayon po, nang isugo ni Kristo ang 72 ito, hindi ibig sabihin na literal na 72 lang ang isinugo niya, and then after that, nang umakit na si Kristo sa langit, wala na. Kasi tayo po, we call ourselves as a servant or followers of Christ. Amen? Tayo po naniniwala tayong lingkod tayo ng Diyos, mga manggagawa tayo ng Panginoon. Yung ating pong salitang manggagawa, ibinibigay natin yan sa ating may mga prayer partners na mga may espesyal na gampanin, katulad po ng core group. Pero yung sinabi po dito ni Kristo na manggagawa, lahat po tayo. Alam natin lahat na tayo ay followers, tagasunod, lingkod ng Panginoon. So yung 72, hindi lang po siya basta 72 literal. Kundi yung 72 ay numero na sumisimbolo sa pagiging sa salitang universal. Pag sinabi po universal, lahat tinawag. Lahat isinusugo ng Panginoon. At dahil po lingkod na tayo ng Diyos, alam niyo po ang continuous pa rin na tinatawag tayo ng Panginoon para maglingkod. Kahit po lingkod na tayo ng Diyos, not all the days of our lives ay committed tayo sa Lord. Meron po ba dito na araw-araw ng buhay niya ay para sa Diyos? What do I mean by that? Araw-araw po ba talagang hindi tayo nagkakamali, hindi tayo nagkakasala, hindi tayo nag-prepare? Araw-araw ba talagang
Sino mo ditong nadalian sa buhay paglilingkod? Diba? Halos lahat. Talagang we experience a lot of challenges, persecutions, trials, at kung ano-ano pang hamon ng buhay paglilingkod na experience natin. Nung una pa nga, inisip natin na kung kailan tayo naglingkod, tsaka ang daming problema eh. Diba? May mga naririnig ko akong ganyan ng istorya. And I myself, talaga, I also experienced that. Bakit? Nung nagsisimula akong maglingkod, hindi ako nagsimula na matagumpay ang buhay ko. Hindi ako nagsimula na masaya ang buhay ko. Hindi ako nagsimula na okay ang status ng buhay ko. Kundi nagsimula ako na talagang walang-wala na kahit na ano. At pagkatapos pa nun, sunod-sunod pa ang mga pagsubok sa buhay. Kaya masasabi ko rin talaga na kung kailan tayo naglingkod, ang daming problema dumating. Pero hindi po natin pwedeng isisi sa paglilingkod yun. Parte na po yun ang plano ng Diyos sa buhay natin. At alam po naman natin na kada pagsubok, may pagpapala at tagumpay namang naghihintay dyan. Amen? Kaya sa buhay po paglilingkod, huwag tayong mapanghihinaan. Pagnilayan po natin kung paano sinubok ang mga sumunod na mga alagad ni Kristo. Liban pa kina Pedro at sa 11 apostol. Dito po tayo sa 72. Itong isinubong ito, naging bukas ang buhay nila sa panawagan ni Kristo sa kanila. Kaya sila nakatugon at nagampanan ang misyon na ibinigay ng Diyos sa kanila. Pag tayo po tinawag ng Panginoon, always being willing to be sent by the Lord. Kung saan mo tayo papuntahin ng Diyos, kung saan mo tayo bigyan ng gampanin ng Lord, kung ano ang ibigay sa ating gagawin ng Panginoon, maging bukas po tayo. Kasi ang unang pamamaraan sa paglilingkod ay yung maging open ka para sa Diyos. Sa kung ano ang will ng Lord sa buhay mo, dahil kung hindi tayo magiging bukas sa kalooban ng Diyos at sa panawagan ng Diyos, we will never move forward to the next step ng paglilingkod natin. Hindi tayo makaka-move forward, hindi tayo makakapaglingkod. Let's say po, ako po, gusto ko po mapaglingkuran, halimbawa po ang Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ko ng mabuting balita. Ngayon si Kristo po, isusugo po ako sa lugar po ninyo. Kung hindi ko po bubuksan ang sarili ko na, Lord, ayaw ko dyan. No? Tutulog na lang po ako. Makakapaglingkod po ba ako sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita? Hindi. Mapuputol ang paglilingkod ko, mahihinto. Kaya pag hindi po tayo bukas para sa paglilingkod, ano pa yung sinasabi natin gusto natin maglingkod? Kung sa isang gampaning iniatang sa atin, umaayaw na tayo. No? But in reality, hindi lahat ng gampanin mo talaga ay madali. Talagang susubukin tayo and very challenging kahit naman po yung mga manggagawa po natin, yung mga espesyal na gampanin dito, hindi naman po yan sila talagang tinawag o ikaw ang maging manggagawa dito sa lugar na to. Talagang sige, okay po ako, magaling po ako, mahusay ako, wala akong problema. Kundi halos lahat, sa first time natin, talaga sabi natin, ayaw natin, hindi natin kaya. Kaya lang, di ba? We are very optimistic because of our faith to the Lord na inisip natin, ang Diyos ang nagbigay na ito sa akin. Ang Diyos ang nagtalaga sa akin. Ang Diyos ang nagsugo sa akin sa lugar nito. Hindi niya ako pababayaan. Amen? Yan ang ating mindset bilang lingkod ng Diyos na sumasampalataya sa Panginoon. Kaya sabi nga po, sa buhay natin, huwag natin kalilimutan na ipadalangin sa Panginoon na gamitin tayo ng Diyos kung saan niya tayo gustong gamitin. When Isaiah speak to the Lord, nang siyawi po ay maghanap ng mga taong susubuin, sinabi ni Isaiah kay Yahweh, "Here I am, send me." Napakaiksing talata, napakaiksing pangungusap. Nandito po ako, suguin niyo po ako. Tayo po kaya, sa ilang taong paglilingkod natin, minsan po ba narinig na yan ng Diyos sa mga panalangin natin? Minsan po ba narinig na
niyo. Lord, nandito po ako. Gamitin niyo po ako bilang pagpapala sa iba. O kaya naman, Lord, nandito po ako. Subuhin niyo po ako na makilala ka ng sanlibutan o ng aking kapwa. O baka ho, every time na nakikiusap o nangungusap tayo sa Lord, ang laging naririnig ng Lord sa atin, manalo tayo sa loto. Hindi, no? Kumbaga, Lord, pahingin mo ng pinansyal. Lord, pahingin mo ng ganito. Lord, pagalingin mo po ang tuhod ko, nananakit na, bata pa naman ako. Young at heart nga lang, ano? Pagalingin niyo po ako, dahil yung mga iniinda na ako sakit, puro tayo paghingi. Nakalimutan natin yung purpose natin dito. Nakalimutan natin yung purpose kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Given ako na may pagpapala. Bakit? Uulitin ko po ang sinabi sa verse 2. Maraming aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. So tayo po mga lingkod ng Diyos, kung tutugon tayo sa panawagan ng Diyos, automatic may pagpapala na. Ang kailangan lang natin mag-focus sa paglilingkod, maging bukas ang buhay natin. Lord, gamitin mo po ako. Hindi lang tayo yung puro paghingi sa Panginoon. Nawa, ma-remind tayo sa gospel ngayon na Lord, nandito lang kami. Pwede mo kaming gamitin bilang daluyan ng pagpapala. Pwede mo kaming gamitin kung saan mo kami gustong subuin para ipakilala ka. Nawa, i-offer din natin ng servisyo kaya natin gawin para sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, mga kapatid sa pananampalataya, pagkatapos kong subuin ang mga alagad ng Panginoon, ano po ang sabit bilin ni Kristo sa kanila? Kayo'y parang kordero isusugo ko sa gitna ng mga asong gubat. Kung kayo ho yun. No? Kung kayo ho ay sinugot ako sinabi, kayo'y magiging kordero isusugo sa gitna ng mga asong gubat. At sasabihin pa, tutugtungan pang, huwag kayong magdala ng anumang lumputan, supot o panyapak. Lahat ng yung bagay na yun, very important yun eh. Maglalakbay ka ng malayo, wala kang dadalhin. Pupunta ka sa malayo, nakalimutan mo yung lipstick mo. Pupunta ka sa malayo, wala nang kilay, wala nang guhit ang kilay natin. Kasi hindi pinagdadala ng Lord eh. Pupunta tayo sa malayo, wala ang cellphone natin, paano yun? Ganyan sinabi ng Panginoon ang pagsugo niya sa mga, yan ang instruction ng Lord. So ano ang nasa isip ng mga alagad o ano ang tinuturo ng Panginoon sa atin? Sinasabi niya bang, umayo ka, pero bahala ka na sa buhay mo? Sinasabi ba ng Diyos na ayan ang kaparusahan ko sa iyo? O baka nararamdaman ng mga isinugo na parang parusa na ata ito ni Yahweh ah. Parang dito na ata ang katapusan natin kasi mga asong gubat eh. Sasalanay ka, dadalhin ka sa gitna ng mga asong gubat na walang kahit anong dala. Wala ka man lang weapon to defend yourself doon sa lugar na yun. So walang kahit na ano ho kayang mensahe ng Lord sa atin sa bagay na yan. Ano? Bakit mo sinabi ng Panginoon yan? For us to depend on Him. Para tayo magtiwala sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Para tayo magtiwala sa Kanya. Na kung saan sa paglilingkod po, maraming kulang sa buhay natin na nakikita natin sadya at napapansin. Kaya nga hindi tayo nauubusan ng hihingiin sa Panginoon eh. Pero alam niyo po mga kapatid, kaya yung sinabi ng Lord, mag-focus ka sa paglilingkod, magtiwala ka sa Kanya, God will provide. God will provide. At totoo, nagpo-provide ng Lord. Meron po bang bago dito, isang taon pa lang sa gawain, or less than a year, o 5 years sa gawain, meron po ba? 5 years below, meron. Marami sa atin talaga. Ngayon, 5 years above. 10 years, 15 years, 20 years, 25, 30 years sa gawain and more than that. Na kung saan proven and tested.
We are the living proof that God will provide pag naglingkod ka sa Kanya. Amen? Amen. Ako po bilang buhay na patutuon sa sinasabi ko po ito kanina, nabanggit ko talagang hindi mo naging madali ang buhay sa akin sa simula ng paglilingkod ko. Dahil bago naman po ako maglingkod sa Panginoon bilang preacher, talagang ang buhay namin, masasabi talaga natin, yung kakainin mo sa isang araw, ang hirap hagilapin kung saan mo kukunin. Yung parang kahit isang beses ka na nga nakakain sa isang araw, hirap pa natin kung saan natin kukunin. Ganyan mo ang buhay namin noon. Hindi naman kami lumaki na talagang mahirap ang buhay. Na mala MMK ang buhay. No? Hindi mo naman kami. Well provided kami nung kami maliliit pa dahil may business ang mga magulang ko. At masagana ang business noon. Talagang maraming customer ang aming mama. At nasusustain doon yung aming basic needs, yung pangangailangan sa pag-aaral. Kaya hindi pala talaga laging gano'n ang buhay. Darating tayo sa buhay na sinasabi na natin bilog ang mundo. Nasa itaas ka ngayon, masagana ka, darating ang araw, nasa baba ka, nasa kahirapan ka. So nung ako po'y nasa college na, yan po yung era ng buhay namin na talagang taghirap. Itlog na nga lang, itlog na nga lang ang ulam, wala pa yung kulay dilaw sa gitna. Yung yolk, wala. Kasi may kapitbahay kaming nagtitinda ng mga itlog na puti lang, nakalagay sa transparent na plastic. Yung plastic lang po ng mga tig-1 kilo. So yun ang binibili namin kasi yun lang ang kaya namin eh. So yun ang ulam namin umaga, araw at gabi. Buti na lang nga hindi namin itlog sa exam eh. No? Talagang sa biyaya ng Diyos, talagang nasisipag pa rin mag-aral. Ngayon po, talagang ang hirap ng buhay na hindi ko na po maisip kung makakatapos pa ako ng pag-aaral. Anim po kaming magkakapatid. Meron akong nakakatandang 3 kapatid at ang sumunod sa akin 2. Kasi pang-4 po ako. Yung 3 po nakakatanda sa akin, ang ating 2 kong kuya, kung sila'y makatapos po ng pag-aaral, naging excited sila sa buhay, nagsipag-asawa, nagkaanak, kaya ang ending, ako ang tumayong panganay sa pamilya. So, nung ako ay nasa college days, ang hirap po talaga ng buhay kasi from Taguig to Pato Ambel, magkano ang pamasahe? Eh kahit 20 pesos mo, wala namang magpautang sa nanay ko. Talagang lupog lahat, lupog ang negosyo, nawala ang lahat sa amin. Yung na-experience mo, kung may naka-experience man ng mga talagang mga teleserye, pinapalayas kayo sa bahay na tinutuluyan ninyo, siguro 6-7 beses po kami nakalipat ng bahay. Talagang hindi yung time na yun. Kaya sabi ko, Lord, imposible na kung makatapos ako ng pag-aaral nito. Pero sa biyaya ng Diyos, nakatapos po ako ng pag-aaral. Bilang isang typical po na estudyante nakatapos ng pag-aaral, nakita ang paghihirap ng mga magulang, na-witness ang hirap ng buhay, ang typical na estudyante nakatapos, iisipin, makatulong para sa pamilya. So yun ang naging mindset ko nung makagraduate ako. Gusto ko pong makatulong sa pamilya. Gusto ko pong kung ano ang ginagawa ng parents ko sa amin. Good providers sila sa pamilya noon. Gusto ko pong pagdating ngayon na nakapagtapos na ako naman po ang gagawa. Ako naman po maging provider ng pamilya. Kasi wala naman akong ibang aasahan. Dahil may kanya-kanya na akong pamilya at medyo hirap din sa buhay. No? Nung nagsipag-asawa, kahit po ako, no? Talagang pagka may pera, napapabili ng diaper at ng gatas. Kahit wala pa akong anak kasi para sa mga pamangkin. Ngayon sabi ko, Lord, gusto ko maging provider. Ang panawagan sa amin noon ay maging lingkod sa gawain. Hindi pa po namin alam na kami preacher. Unang buwan, alam niya ni Brother Gustavo, di ba? Noong unang buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, talagang kami mo ay pinakilala namin ng mga sarili namin, tinalaga kami para sa mga youth. Kaya youth minister po ang tawag sa amin noon. And then, nandyan naging bukas ang panawagan para sa pangangaral ng mabuting balita. Ang isip ko, Lord, paano kung bubuhayin ang pamilya
wala, tapos matutulog, gigising, tapos pupuntang amin, mag-meeting. Ganyan ang buhay namin noon. Hanggang sabi ko, Lord, since naman namangha ako sa ginawa mo sa buhay ko, talagang hindi biro. Napagtapos mo po ako ng pag-aaral, walang-wala akong income ng parents ko, pero pinagtapos niyo ako ng pag-aaral at alam ko, plano mo to. Kaya susunod lang ako sa iyo. Talagang nagpatuloy ako, kaya nga ako inabot ako ng hanggang ngayon eh. Almost 11 years na ako nag-preach. At hindi ko po namamalayan ko, isang araw na lang na bigla na lang ako, nagulat na lang ako, na yung pinapanalangin ko at pinagkatiwala ako sa Diyos, ibinibigay niya na sa akin. Naging great, naging provider po ako ng pamilya namin. Sa madaling salita, naging breadwinner po ako ng pamilya. Kaya sabi ko talagang, Lord, salamat sa biyaya. Ang pagiging breadwinner po ay hindi kailangan. Achievement yun sa buhay natin bilang mga tumatayong provider ng pamilya. But at the same time, may kalungkutan pa rin. Talagang hindi na uubusan. Maski mo naman talaga kayo sa edad ko rin yun, talagang nandyan pa rin, may kulang at may kulang pa rin. Na kahit nandami naglilipad, salamat sa biyaya ng Diyos. Sapagkat yung joy, yung peace, nasa sa atin yun. Pero pag tinitignan mo ng realidad ng buhay mo, ang hirap. No? Hanggang sa sabi ko, Lord, thank you, nakakapag-provide na ako. Sa wakas, Lord. No? Parang, 8 taon na kaming nangungupahan. No? Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Hindi na kami napapaalis ng bahay kasi napoprovide nyo na po ang aming pambayad sa renta, ang pambayad sa ilaw. Advance kami kung magbayad ng bill, advance kami kung magbayad ng aming tubig, kuryente. Tapos yung wifi pa na pinagtatalunan namin kung magpapakabit pa o hindi. Talagang ang tagal mo ng pag-iisip ko nun. Kung kami ba magpapakabit ng wifi dahil syempre bilang breadwinner, budgetarian tayo. Kung kukumpitin natin ang paglulog natin, talagang kukumpitado lahat yan. Sa isang buwan, itong nagagastos natin. O sige, magpa-wifi na nga lang tayo. No? Kaya talagang yun sa biyaya ko ng Diyos hanggang sa bilang breadwinner ka, may sasantabi mo ang mga personal na pangarap mo para sa sarili mo. Hanggang sa isang araw, oh my God, 30 na ako. What do I mean by that? Wala pa akong asawa. Sabi ko, Lord, ikaw tumawag sa akin, bahala ka talaga, Lord. Pero nandun ang trust mo sa Lord, kasi kung wala naman akong trust, wala na po ako dito eh. Kung wala akong faith sa Lord, wala na ako dito. Lagi kong nilulong tinitingnan sa buhay ko bilang lingkod ng Diyos yung mga nagawa ng Diyos sa akin. Yung unang pinagtapos niya ako ng pag-aaral, yung araw-araw, ito po talaga ang number 1, thankful ako sa Lord. Araw-araw yung pag-iingat niya sa akin. Hindi ho biro na lagi kang umaalis ng bahay. Kung saan-saan tayo napapadala. NCR, GMA ho ang iniikot namin. So, Batangas, Laguna, Cavite, Pampanga, Rizal, ito tayo dito sa NCR, umiikot kami bis oras ng gabi, nasa kalsada pa ako. So yan ang pinagpapasalamat ko sa Lord. Hanggang sa Lord, ikaw na po bahala sa love life ko. No? Pero naman, 7 years ago, ako ay binigyan ng boyfriend. 7 years ago, na ngayon ex-boyfriend ko na siya. Kasi asawa ko na po siya ngayon. At sa July 5, 3 months na po akong kasal. Eh sabi ko, Lord, hindi pala talaga imposible bilang breadwinner kasi yan isa sa worry ng mga breadwinner. Hindi makapagbuo ng sariling pamilya. At yan din ang mindset ko noon. Habang kinakantsawan ko ako ng mga prayer partner, mag-asawa ka na kasi Sister Mars. Sabi ko naman, hindi madaling mag-asawa, maghintay kayo. No? Darating din yun. No? Kaya sabi ko talagang, Lord, hindi pala imposible. Kumikilos ang Panginoon. Yun yung sinasabi ng Lord na habang naglilingkod ka, habang umaano ka, habang ginagampanan mo ang gampanin mo para sa Diyos, nagpo-provide si Yahweh El Shaddai. Amen? Gaya ng sinasabi ko niya in Philippians chapter 4, verse 4, and John 10, chapter 20, chapter
Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, walang imposible. Walang imposible. God will provide. Amen? Amen po ba? Purihin po natin si Yahweh El Shaddai. Trust in the Lord is the key. Para